We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Ina at 2 menor de edad na anak mula Ibaan, Batangas, 4 na araw nang nawawala ayon sa kaanak. Ilang residente daing ang hindi pa natatapos na konstruksyon ng kalsada sa Barangay Soro-Soro, Batangas City. Hindi bababa sa 7 katao, patay sa pagsabog ng isang maternity clinic sa Ukraine. Pagbabahay-bahay ng mga magsasagawa ng 2024 census, sisimula na sa susunod na linggo. Ang mga hindi dapat ibigay na impormasyon, alamin. Sama-samang pagdarasal ng mga deboto para sa Patrong Inmaculada Concepcion at Santo Niño ng Batangan, isinasagawa ngayong araw sa Batangas City. At iba't ibang obra gaya ng painting, sculpture at miniature houses nakadisplay sa malamuseyong kwarto sa BJMP Lipa City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Daing ng ilang residente ang hindi pa natatapos sa konstruksyon ng kalsada sa Barangay Soro-Soro sa Batangas City. May paliwanag naman ang DPWH Batangas 2nd District hinggil sa pagkaantala ng proyekto. Alamin yan sa report ni Denise Abante. July 9, 2024 ang target date na matatapos ang 300-meter inner lane na ito sa bahagi ng Barangay Soro-Soro, Carasada, Batangas City ayon sa naging panayam ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa project engineer ng DPWH Batangas 2nd District. Pero ngayong araw, July 10, bagamat may ilang bahagi ng nabuhusan na ng semento, halos kalahati pa ng pagawain ang hindi pa rin naaayos at nasesemento kaya hindi pa rin ito maaaring daanan ng mga motorista. Madami atang ginagawa yung mga yan. Laging may tawag, may abala doon, traffic, lubak-lubak, traffic. Sabi ng project engineer ng DPWH Batangas 2nd District, ang pagkaantala sa pagawain ay epekto ng nararanasang pag-uulan. Kapag daw kasi basa ang lupa, hindi makapagbuhos ng semento. Kasi ang tendency ma'am niya, pag basa yung lupa natin, pag siya ay natuyo, bababa siya. Kaya yung konkreto natin, bababa din, masisira lang ang ating konkreto po. Ganun. Actually po dapat siya ay magbubuhos po nung Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ay hindi ko lang po pinayagang magbuhos nga. Kasi po nung nag-inspect ay basa po ang lupa. Matatandaang nito lamang Lunes nang muling mabanggit sa news team ng pamunuan ng barangay na ilang aksidente na ang naitatala nila sa lugar dahil sa hindi matapos-tapos na pagawain. Kaya ang residente at delivery rider na si Mang Eddie, hindi raw maiwas ang mangamba. Ay bilis-bilisan lang naman kasi yung dami na ipiktuhan kasi. Hindi lang naman iisa at saka napakaraming delikado rin naman kasi sikip, minadaang malalaking truck. At saka dumaan naman kasi yung habang tagara, bakit kung kailan ngayong malapit ang magtagulan saka sila hataw ng ganito? Bago tapos delay naman. Tingin daw ng DPWH Batangas 2nd District, posibleng sa Agosto pa maaaring mapadaanan ang naturang kalsada. Sa pagpapadaan, baka po tayo ay abutin hanggang August. Kasi po kung July natin siya mabubuhusan, baka abutin po tayo ng hanggang katapusan po ng July sa pagbubuhos. Kaso may curing period tayo ng konkreto natin. Hindi po porque nabuhusan po natin siya ay agad-agad po ay patadaanan. Mas probably ma'am before the end of the month yung kalahati na unang nabuhusan. Baka pwedeng pabuksan ko na po yun. Iba yung pag-iingat at marahang pagmamaneho pa rin ang paulit-ulit na ipinapayo ng mga otoridad sa pagdaan sa kabaan ng Barangay Soro-Soro, Carasada, Batangas City. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ang 2 katao sa salpukan ng 2 truck sa Nasugbu, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Uy, may aksidente na naman.
Kuha ang video na ito mula sa isang netizen sa Barangay Aga, Nasugbu, Batangas, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, sumalpok ang trailer tractor head na ito sa kasalubong na dump truck. Posible raw na nawala ng kontrol ang driver sa kanyang minamanehong truck. Nag-lock yung steering wheel niya habang binabagtas niya yung kahabaan po ng National Highway ng Barangay Aga, Nasugbu, Batangas, patungong direksyon po ng Tuwi, Batangas. Wala na po siyang nagawang aksyon kundi dahil kita na po niya na parating na rin po itong kasalubong niya, kaya hindi na po talaga niya naiwasan. Hindi raw mabilis ang takbo ng truck nang mangyari ang insidente. Sugatan ang parehong driver ng truck na isinugod sa ospital at kasalukuyan pang nagpapagaling. Ayon sa pulisya, hindi na rin nagsampa ng reklamo ang nabanggang dump truck driver. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha ang pahayag ng dalawang driver na sangkot sa aksidente. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista. Then i-check po natin ang ating pong sasakyan kung ito po ba ay maayos sa kanyang mga gulong, makina. Halos i-check po natin yan. Lalo sigit po ngayon yung kondisyon po ng daan. Pagpasok po natin sa bayan po ng Nasugbu, from kahabaan po ng Barangay Aga, papunta po sa area po ng Sabang, Tuwi, Batangas, ay accident-prone area. Kaya maghinay-hinay po tayo pagka tayo po ay dumadaan sa nasabi pong kahabaan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. 4 na araw nang nawawala ang isang ina at 2 minor de edad na anak mula Ibaan, Batangas, ayon yan sa kanilang kaanak. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Personal na dumulog sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang 28 anyos na si Winnie upang humingi ng tulong hinggil sa umano'y biglaang pag-alis ng kanyang 34 anyos na kapatid na si Joy. Kasama raw nito na umalis ang 2 minor de edad na anak mag-aalas 11 ng gabi noong Sabado, July 6. Linggo na raw ng umaga nang malamang wala na ang mag-iina, dala-dala ang ilang mga damit. Ang ipinangangamba ni Winnie, may mabigat at personal daw na pinagdadaanan ng kapatid bago sila umalis. Tingin po namin talaga may pupuntahan or kakatagpuin siya na nakakausap niya na hindi namin alam kung sino kasi wala siyang nababanggit, di niya sinasabi kung sino. Hindi siya mentally stable po eh. Takas sa bahay, kakain kami. Pagpunta sa bahay, walang tao. Sinubukan pa raw nilang tawagan ng kapatid pero hindi na ito sumasagot hanggang sa hindi na nila makontak hanggang ngayon. Mula raw noong Linggo, binaybay na ni Winnie ang mga karatig barangay at bayan na posibleng puntahan ng mag-iina. Sa huling nakita sa barangay Bago, naglalakad pa puntang bayan po. Tapos after noon, lipat kami sa kabilang barangay po. Putol na yun. Kumbaga may area na sira yung CCTV so hindi na nakita. Naghanap kami ako sa bayan, kapatid ko sa Rosario at saka sa San Jose. Wala din po. So, pinost na po ng kapatid ko. Dumulog na rin daw si Winnie sa himpilan ng pulisya para maituring na missing person ang mga kaanak. Nag-review kami ng CCTV. Kung possible po sa huling nakita, i-turn out nga na doon sa barangay Bago ng Ibaan, ay nakita nga na yung mag-iina na may naka-impake. So, hindi naman siya ma-acknowledge po agad na nawawala kundi naglayas. Nag-a-assist pa rin tayo sa pamilya at sa mga barangay kung saan posible na kanino sumama o saan ka mag-anak nagpunta. Panawagan ni Winnie sa posibleng nakakita o nakapansin sa kaanak na kaagad ipaalam sa kanila kung may impormasyon sa kinaroroonan ng mag-iina. Naka-red na cap po yung kapatid kong babae, black t-shirt, naka-black mask. Tapos yung pamangkin ko pong babae, naka-white jacket. At yung bata pong lalaki, naka-blue t-shirt at saka red na jogging pants. Sana umuwi ka na kasi lahat kami nag-aalala sa bahay. Lahat dun sa atin, kami magkakapatid, magpipinsan. Hindi na makatulog talaga. Kasi hindi naman alam kung nasa maayos na kalagayan siya. Silang tatlo, tsaka yung lalo mga bata. Sakaling may makakita sa mag-iina, maaaring tumawag sa 0917-132-8876 o sa Ibaan PNP sa 0927-731-3259. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sisimulan na sa Lunes, July 15, ang pagbabahay-bahay ng mga magsasagawa ng 2024 census. Paalala naman ng PSA na may kaukulang multa ang hindi pagbibigay ng tamang impormasyon at pagsisinungaling. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Mahigit 300 enumerator sa Lipa City ang magbabahay-bahay para sa Population Census Community-Based Monitoring System o POPSEN CBMS 2024. Parte yan ng mahigit 2,000 data collector sa lalawigan ng Batangas. Sa Lunes, July 15, ang simula ng pagsesensus. Handa na raw dyan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mahalaga ang pag-iikot-ikot ng mga data collector para makakuha ng tumpak na datos na gagamitin sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Para sa pondong ibibigay sa kanila ng national government. So doon yun sa census, pero sa CBMS naman, nakikiusap kami po, baka yung iba kasi hindi naman kami makakasama sa mga beneficiaries. Pero wag po yun ang isipin natin, hindi lang po siya 4Ps, social protection programs. Kasi di ba po nangyari sa atin sa pandemic noon, kailangan natin ng listahan. Ilan sa mga itatanong ng enumerator ay ang inyong pangalan, trabaho, edad, civil status at iba pang impormasyon tungkol sa inyong pamumuhay. Babala ng PSA Calabarzon, may multa kung magsisinungaling at hindi magbibigay ng tamang impormasyon. Pero sana hindi na tayo manumanto sa ganong sitwasyon kasi ito naman pong gagawin nating exercise. Of course, doon sa census, statistics, pagsasama-samahin natin. Gagamitin ang ating mga local officials, basihan ng kanilang mga programa. Paalala naman ng PSA sa publiko, huwag sasagutin kapag tinanong ang ilang confidential information tulad ng inyong bank account number, ATM, e-wallet, OTP o one-time password. Para makasigurong lehitimong data collector ang bumibisita sa inyong tahanan, may suot na uniform at PSA-approved ID ang enumerator. Pwede ring magsagawa ng background check sa tauhan. Kung hindi pa rin kumbinsido, makipag-ugnayan sa barangay o mismong opisina ng PSA para i-verify ang pangalan ng nagpakilalang data collector. Yung ating nga palang gagamitin dito ay computer-assisted personal interview using tablet. Yun ang pagkikilanlan. Hindi siya papel. Tinitiyak ng PSA na magiging confidential ang lahat ng impormasyon na makukuha sa isang pamilya. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mahigit sa 60,000 estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela sa iba't ibang paaralan sa Batangas City ayon sa DepEd. Ang kagawaran ipinapayo sa mga magulang na enroll ng mas maaga ang mga anak. Naritong report ni Denise Abante. Bit-bit ang mga school files ng anak maagang nagtungo sa Batangas City East Elementary School si Nerissa para i-enroll ang anak ngayong school year 2024-2025. Incoming grade 1 student ang kanyang anak na mapapabilang sa science class. Maaga na raw niya itong i-enroll para bawas stress. Dahil busy din po ako at may isa pa po akong anak na daycare. Hinahanda ko pa po siya dahil syempre po science class ay medyo pressure sa akin dahil magagaling po ang mga kaklase. Sa mensaheng ipinadala ng Batangas City School Superintendent sa news team, inaasahang aabot sa mahigit 60,000 ang mga estudyanteng mag-e-enroll ngayong taon mula sa mahigit 50 paaralan sa elementarya at sekundarya sa lungsod. Bagay na pinaghahandaan na raw ng Batangas City East Elementary School. Base daw kasi sa kanilang karanasan noong mga nakaraang taon, mas maraming bilang ng mga magulang ang nagpapa-enroll ng anak ilang araw bago ang pasukan o sa mismong unang araw na ng klase. Paglilinaw ng pamunuan, mas pinadali na para sa mga magulang ang enrollment. Automatically enrolled na raw kasi ang mga incoming grade 2 at iba pang grade level. The teacher, for example, grade 1 ako teacher. Ang aking mga files, ang aking names ng bata, ito-turn over ko sa grade 2. Kung ano yung group nila, yun din ang magiging group nila sa grade 2. Just make sure na walang magiging problema. Batid daw ni Emiliana ang automatic enrollment na isinasagawa sa paaralan pero mas gusto pa rin niyang personal na makausap ang magiging guro ng anak para sa ilang mga katanungan. Maitanong ko na rin yung gamit, yung pagbili po ng gamit para kumbaga po hindi na sasabay doon sa maramihan po. Ipinapayo naman ang pamunuan ng Batangas City East Elementary School at DepEd na agahan ng mga magulang na i-enroll ang mga anak para hindi na sumabay pa sa dagsa ng mga enrollees at transferees. Doon po sa mga gustong mag-transfer, we are very open. From Monday to Friday, maghapon po kami dito sa front desk. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, muling umiiral at magpapaulan sa bansa ang Intertropical Convergence Zone. Apektado ng ITCZ ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yung easterlies patuloy ring umiiral sa Central Luzon. Ang dalawang weather systems kasabay ng tsansa ng localized thunderstorms ang magdadala ng maulang panahon. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin pa rin ang Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Mindoro Provinces, Quezon at Palawan. May heavy to intense rains pa rin na magdudulot ng banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Isinasagawa ngayong araw ang Papuon 2024 sa Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan sa Batangas City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 55th Foundation Day at 37th Sublian Festival. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Kaakibat na ng bawat Batanggenyo ang pagiging relihiyoso, kaya naman ang pagpaparangal sa mga patron hindi magawang malimutan bago ang anumang selebrasyon o kasiyahan. Nagtipon-tipon ang mga deboto mula sa iba't ibang parokya sa lungsod ng Batangas na itinuturing na mga anak na parokya ng Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan para sa Papuon 2024. Pagbibigay parangal ito at pagkilala sa patron ng lahat ng mga parokya sa Batangas City. Ang taunang aktibidad, bahagi rin ng selebrasyon ng Sublian Festival at founding anniversary ng lungsod. Kung tutuusin, ay nung unang panahon lahat ito'y sakop ng Minor Basilica of the Immaculate Conception, pero dahil lumalaki na ang community, kailangan magkaroon na ng mga sariling parokya ang mga karatig na mga lugar. Kabilang sa mga pinarangalan si Santa Maria Eufrasia ng Kumintang Ilaya, Santa Rita de Casia ng Bolbok, San Pablo Apostol ng Isla Verde, San Isidro Labrador ng San Isidro, La Immaculada Concepcion ng Basilica, San Miguel Arcangel ng Ilihan, Glorious Cross ng Most Holy Trinity Parish sa Caloocan West at ang Santo Niño ng Batangan na siyang patron ng lungsod ng Batangas. Para sa mga debotong sina Belen at Crescencio, isang malaking karangalan na madala ang kanilang patron sa Basilica. Mas napatitibay daw nito lalo ang pananampalataya ng mga Batanggenyo. Para lumalim ang pananampalataya, lalong-lalo na po kaming mga taga San Isidro, gusto ko na maipaabot sa bawat isang mamamayan ng Batangas City ang aming patron. Gusto naming maipakilala siya dahil siya ay parang pinaghuhugutan namin ng lakas. Dahil ginagawa namin siyang isang ehemplo. Tao sa puso ko ang ganitong sitwasyon. Sana parating manatiling malakas ang katawan at saka una sa lahat sa ating Panginoon Diyos. Parati tayong gabayan at ingatan ang bawat isa sa atin. Isinagawa rin ang pagkanta ng Te Deum, isang kantang Latin ng pagpaparangal at pasasalamat. Sinundan ito ng pagdarasal ng rosaryo, pagbibigay pugay sa bawat patron at pag-aalay ng luwa, dasal. Ace, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang isinasagawang pagdarasal at pagbibigay pugay sa 8 patron doon sa loob ng Minor Basilica of the Immaculate Conception, at pagkatapos ng pagpaparangal ay kaagad ding iuwi sa kanya-kanyang parokya ang mga patron ng bawat barangay. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Nitong Hunyo lang ay nilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Memorandum Circular No. 2024-17 o ang Additional Guidelines for Delayed Registration of Birth. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ms. Charisma Mojares, ang head ng Batangas City Civil Registrar's Office. Magandang hapon po, Ma'am Charisma. Magandang hapon po, Sir Ace. Magandang hapon po sa lahat po ng manonood ninyo. Ma'am, ano po ba ang proseso sa delayed registration of birth? Sir, una po, kailangan po muna nating i-determine kung ang paggagawin po nating rehistro ay delayed registration nga po, kasi meron po tayong tinatawag na
timely registration din po yon, na kung saan ideally within 30 days po na naipanganak yung bata ay maiparehistro po natin. Ngayon, beyond that, beyond the 30-day period po, yun na po yung delayed registration. So, ang una pong kailangan natin gawin, meron po tayong PSA negative certification na ito po ay makukuha natin sa PSA or Philippine Statistics Authority. Meron din po tayo na no record na i-release po ng local civil registry office. Ito pong dalawang dokumentong ito nagpapatunay po na talaga pong wala pa po sa database or sa archive yun pong rehistro po nung tao or nung bata. Kailangan din po ay yung pong back portion po ng affidavit of delayed registration, kailangan po ito ay properly filled out. At atin din pong i-determine kasi kung ang bata po ay pinanananggapan ng ama, ay kailangan din pong filled out po yung admission of paternity at meron din pong yung pong tinatawag naming AUSF or affidavit to use a surname of the father. Ngayon po sa pagkakataon pong ito, kailangan po ng personal appearance ng pareho pong magulang. Kasi may pepermahan po ang mother, may pepermahan din po ang father. Kailangan din po, kung ang bata po ang irerehistro ay 0 to 6, mother lamang po ang kailangan pong pumunta po dito sa amin at peperma po. Hindi na po kailangan kasama yung baby, yung mother at saka yung father na lang po. Pero kung halimbawa po naman na yung irerehistro pong bata ay 7 to 17 years old, mangangailangan po ng isasama po yung bata dito sa amin, personal appearance po, at meron po rin siyang pepermahan kasama po ng attestation po ng mother. Since nabanggit niyo po itong ilang mga requirements, ano-ano pa po ba mga kailangang ipresenta sa delayed registration of birth na nakasaad sa Memorandum Circular number 2024-17? Una ay yung pong national ID. Pero hindi na po nire-require ng national ID yung pong mga 0 to 11 months po na bata. Yun lamang pong 1 year onwards. Ang kailangan po ay meron pong mai-provide na national ID. Meron din pong 2x2 unedited na ID picture, white background at front-facing po ito. Meron din pong barangay certification na nasa katunayan ay sila po ay residente sa naturang pong barangay nila. Meron din pong 2 government IDs para po sa mga parents. Kung ang irerehistro po ay 18 and above, kailangan po ay may personal appearance po sila dito. Kung ang foreigner po ang parents, kakailanganin din po na magpo-provide po ng passport or Bureau of Immigration Clearance Certificate. Meron din pong naidagdag na certification po na manggagaling po sa aming tanggapan, magpapatunay na ang lahat po ng mga dokumento na tinanggap ay ito po na-ascertain yung pong truthfulness na kumbaga nakausap ng husay yung aplikante at nakita na kumpleto po ang kanyang mga dokumento. Ma'am, kailan po ang implementation ng nasabing Memorandum Circular? Na-receive po namin ito, yung pong public advisory dated po ito ng June 2024. So, upon receipt po ay di strict compliance na po agad kami. Strict immediate compliance na po kami. Kamakailan ma'am, naging mainit na usapin itong sa birth certificate, sa identity, lalo na sa Kongreso, no, sa mga hearing, sa Senado. Yes. Nagkaroon po ba ng paghihigpit sa inyong opisina dahil po dito? Yes po, kasi ito pong mga nabanggit ko po, ito pong mga pahuling nabanggit ko po na mga requirements, lahat po ito ay mandatory. Sa mga magulang na hindi pa po na ipaparehistro po yung kanilang mga anak, sana po ay wag po tayong mainis or matakot dahil po sa mga nadagdag na mga dokumento pong inire-require sa atin. Ang tanggapan po naman ng Civil Registry Office po ay handa pong makipagtulungan po sa inyo para po maisaayos po natin ang inyo pong dokumento at nang ang inyo pong mga sarili, ang inyo pong mga pamilya ay mairehistro po natin kahit na po sila ay
yung pong nasa tinatawag na delayed registration. Maraming salamat din po, Ms. Charisma Mujares, ang head ng Batangas City Civil Registry Office. Mga kapuso, sa Dasmariñas City, Cavite, get ready for the big hugs at sumugod na sa SM City Dasmariñas sa linggo po yan, July 14, alas 2 ng hapon. Sama-sama nating saksihan ang Giant Inflatable Bear Launch kasamang Sparkle host na si Migs Almendras. See you there, mga kapuso! Hinangaan ng netizens ang mga karakter at cinematography ng Pulang Araw. Samantala, umani ng papuri ang palaban na karakter ni Carla Abellana sa Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar. Trending sa social media at umani ng million views ang pagpapakilala sa mga karakter ng family drama na Pulang Araw. Ano bang inantin nyo? Kain na! Minsan lang special ang ulam. Adobong baboy para sa mga binababoy. Bukod sa mga kwento na tampok sa serye, pinag-usapan ng netizens ang cinematography at special effects, pati na ang pagganap ng mga bida na sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco, Alden Richards, Dennis Trillo at marami pang iba. Mapapanood na sa Netflix ang Pulang Araw simula sa July 26 at July 29 naman sa GMA Prime. Kakaibang Carla Abellana ang napapanood ngayon sa murder mystery drama na Widow's War bilang si George Balay. Nauna nang sinabi ni Carla na mas palaban ang kanyang karakter sa serye. Si George ang dating best friend ni Sam Castillo, ang karakter naman ni Bea Alonzo. Bukod sa kanyang taglay na kagandahan, pinuri ng viewers ang palaban niyang karakter at ang husay nito sa pagtataray sa kanyang mga eksena. Patuloy na subaybayan ang Widow's War pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globe Balita, hindi bababa sa 7 katao ang nasawi sa pagsabog ng isang maternity clinic sa Ukraine. Ang insidente nahuli kam. Samantala, patay ang isang katao matapos tamaan ng drone strike ang isang energy facility sa Russia. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Sa kuha ng isang dashcam, makikita ang pagsabog ng isang maternity clinic sa Kiev, Ukraine. Hindi bababa sa 7 kataong nasawi dahil sa pagsabog. 3 pang kataong sugatan matapos mahulugan ng debris. Nangyari ang insidente ilang oras matapos ang pagbagsak ng missile sa isang children's hospital sa lungsod nito lamang Lunes. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng Ukraine na pag-atake ito mula sa Russia. Ayon naman sa United Nations Ambassador ng Russia, anti-missile fire ng Ukraine ang tumama sa children's hospital. Samantala, isa ang patay nang masunog ang isang energy facility sa Russia kahapon matapos tamaan ng drone strike. Sabi ng Russia, dahil yan sa susunod na airstrike ng Ukraine. Hindi pa naman ito kinukumpirma ng Ukraine. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Nakadisplay sa Malamuseyong kwarto sa BJMP Lipas City ang iba't ibang obra gaya ng painting, sculpture at miniature houses. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Mula sa mga miniature house na animoy monster building sa Hong Kong, gold-painted table centerpiece, painting at iba pang mga world-class na obra, nakadisplay hindi sa isang museo. Aakalain mo bang nasa loob yan ng isang kulungan? Ang mga handmade structures na yan, obra mismo ng ilang PDL sa BJMP Lipas City Male Dormitory. Basically, itong The Hope Project, ang pinaka-aim po nito ay matulungan yung mga taong walang kakayanan na magbayad ng kanilang mga piyansa, ng bail, at sila po ay tinutulungan din natin pag sila po ay may mga sakit
Karamihan sa mga disenyo, nilikha mula sa mga patapong gamit. May diorama ng fishing village na gawa sa mga tin can at pinagsama-samang sanga ng puno at bato na ipormang mansyon. This is actually the product of our tripartite agreement with the University of Santo Tomas, College of Fine Arts and Design. Nakita nila yung capability naman ng mga PDL. Na ibebenta ang mga pyesa mula 300 pesos hanggang 55,000 pesos. Kaya tulong ito para sa tulad ni Gary. Hindi niya tunay na pangalan na ma-develop ang kakayahan at madadala niya sa paglaya. Sa halip po na yung dalaw o yung pamilya ko yung nagbibigay, kami po nakapagbigay ng pera sa kanila. Malaking tulong po para sa kanila. Ang art gallery bukas at pwedeng pasyalan ng publiko na dadaan sa proseso na bahagi rin ng layuning mailapit ang BJMP sa komunidad. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Huwebes, July 11, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipa City, Rosario, Alitagtag at San Juan, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng mga transformer at iba pang pagawain. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.